Hello po, welcome po dito sa Ireland. Ako pong muli si Edmund Maglonso, isang meat processing operative dito po sa Ireland. Katatapos ko lang pong mag-grocery at naisip ko pong pag-usapan po natin yung kamakailan na renewal ng aking actually kami ng aming work permit, ng aming general employment permit. Kasi dalawa po ang rito, ang klase ng working permit sa Ireland, isang GEP, GEP, tsaka isang CSEP. Yung CSEP pang professional, like ng katulad ng mga engineer, mga nurses. Kami naman po, nabibilang kami sa general employment permit, katulad ng mga skilled work natin dito sa Ireland, welder, tsaka yung HCA, yung healthcare assistant. Yun po. Bali, kamakailan po kasi nag-renew na kami. Magdadalawang taon na po ako rito, awa ng Diyos. At kailangan pong mag-renew na. By September 1 po kasi ang aming expiration. Nakakalungkot sa una kasi kami magbabayad ng aming working permit. Supposed to be, sabi ng iba, sabi ng karamihan dito, mga aking nakausap, ay dapat ang kumpanya ang mag-shoulder nito. Pero may mga kadahilanan din kasi na nadala rin yung company sa mga dating empleyado nito. Hindi na po ako magbabanggit ng mga sabi natin mga ibang lahi. Siyempre hindi EU, hindi sila mga European. Kasi hindi naman kailangan ng European ng working permit, yung ibang lahi. Nadala sila kasi pag renew ng kanilang working permit, bigla silang umaalis, biglang nawawala. Sayang naman siyempre yung pera ng company. Kaya yun, nadala sila. Kaya kami ngayon yung tinamaan, yung mga bago. Tinamaan kami yung magsho-shoulder ng aming work permit. For 3 years kasi, kumastos kami ng 1,500. Medyo talagang, hindi medyo, masakit sa bulsa kasi 100,000 na sa pera natin yon. Mababawi naman, syempre, nagtatrabaho tayo. Ako nga nakapag-loan pa sa bangko kasi syempre nagpapadala tayo sa Pilipinas. And then, meron din tayong hinuhulugan na property, pupundar, para syempre pag nag-for good tayo, masakit sa bulsa, sabihin natin gano'n. Pero awa ng Diyos, eto na, napag-renew na kami at hinihintay lang naming working permit na lumabas at magkakaroon na naman kami ng panibagong IRP, yung Irish Resident Permit. Kasi nire-renew yun every year naman. Yung working permit naman, after ng 3 years na yon, mag-apply na kami ng stampor para kahit papano, pag gusto mo maghanap ng ibang trabaho dahil hindi na tayo tumatanda, medyo magang na trabaho, hindi mo na kailangan mag-work permit. Kapag nag-stampor ka na, at the same time, pwede rin i-apply ng Irish citizenship na after 5 years. Para at least meron ka ng passport ng Irish. Lang po na nasabi ko lang na huwag kayong magtataka kung may mga company natapat sa inyo na katulad sa amin na kami nag-shoulder ng aming working permit ng cost. Kasi sa una, sila magpo-provide nun, sila magsho-shoulder nun. Siyempre, papasok ka pa lang sa kanila. Yung sinasabi lang walang placement fee, talagang wala po talagang placement fee. Pero kung pag nandito ko na, iba-iba kasi ang rules o patakaran ng company. Naayon naman sa batas nila, hindi naman sila lumalabag sa batas sa ganung parte. Kaya lang nadala lang talaga sila na pagtapos na ma-renew, gumastos sila sa ilang tao at yun, nagsialisan, numalab ibang trabaho. Kasi pwede rin naman yun kung magpo-provide ng
change lang naman yung ano, yung name ng company. Dahil may working permit ka na, change lang yun. Kaya ganun po, hindi po scam kasi nandito ka na po sa Ireland. Kung magtataka po kayo na may mga ganung pagkakataon, mag-shoulder po tayo ng ating mga working permit. Pero after 3 years, awa ng Diyos, pag natapos po natin yun, wala na pong kailangan ng working permit. Yun lamang po at mag-ingat po kayo. Magtanong po kayo kung meron po kayong mga katanungan at sa ganang kaya ko po, may sasagot ko po. At wag po tayong mawalan ng pag-asa. Patuloy po tayong mangarap at kumilos po at higit sa lahat, mag-pray po tayo sa Pong May Kapal. Ingat po kayo dyan. God bless po.